Morning guys, dito tayo ngayon sa Astoria, Cebu. Ito yung bike check natin and review. Marine Four Corners, almost 1,500 kilometers na rin. I-bike check natin yung mga piyesa, experience natin, gamit natin itong Marine Four Corners. And naranasan natin bumaligtad, hindi ko alam kung nakunan lang ako nun ni Paring Cool. Simulan natin sa frame na sinasabi nga nila na pag sinabi mong bakal, steel frame, ang sinasabi nila is walang sakit ng katawan, walang laspag. Hindi naman totally walang laspag. Ang sinasabi lang nila pag nakabakal is talagang raw, parang comfort ka. Sabi nila walang sakit sa katawan, pero doon sa point na yon, in my experience, ngayon lang tayo nakagamit, iniisip ko pa rin kung totoo nga. Pero naka-long ride and kinabukasan para dito sa bike, wala rin talaga akong nararamdamang sakit ng katawan. Yung sukat sa akin ng bike, saktong-sakto. Thank you kay Alan. Yung sinasabi nga ni Alan, hindi naman ako rito binike fit, pero sukat na sukat sa akin. Wala ako pang ina-adjust dito. Although meron lang parang in-adjust lang na may nakakita pa sa video na medyo paling lang ng konti yung pinakang STI niya. First time natin magkaroon ng gravel bike ang nagamit natin. Pagdating sa gulong 650B 27.5, mas confident akong ihataw yung bisikleta. Kumbaga yung bigat ng 29 sa 27.5 medyo comfort. Yun ako, tapos ihahataw ko. Yung buong specs ng bisikleta, nandun yung comfortable ka. Pagdating sa lusong, pagdating sa preno, worry free As in stable sa bulusok na hindi ka mawo-worry na papalag siya o ganun siya katining, ganun siya kaganda. In case na ginagamit mo rin sa mga critical yung mga daan, yung mga bulusok na medyo matatarik, iba yung confident ka rin sa preno mo na malakas. Kumbaga nga, kahit nung lumusong tayo ng manunggal sa sobrang tarik and sobrang bigat ng load natin, si Four Corners nandun yung stable dahil na nga rin siguro dun sa mga group set natin na ang lakas ng preno ko. Confident ako na ipipreno ka sa lusong. Pagdating sa gulong naman, yun, kapit na kapit. Nakaramdam lang din ako nung slide dun sa mga tabi na medyo may lumot at basa. Sa upuan, nakaka 100 kilometers ako na naka boxer shorts lang, brief, hindi ako nagsa-cycling. Okay na okay siya. Ito yung C70 Brooks. Na-experience ko na to dati, yung demo unit nila. Kita ko nga yung difference. Yung pag umaahong kayong adjustment dito, mas mabilis. And malaking tulong na rin itong King Creek Tadbuster. Yung ganda ng upuan mo, tapos natulungan pa nung shock. May suspension siya. Mas relax na relax tayo. Nagpe-flex na yung upuan, nagpe-flex pa yung ating set tube. Nagkasabay yung seat po, saka magandang upuan. Kaya comfort na comfort. So far, medyo mabigat yung 40 teeth na chainring para sa akin. Pero yung sa ahon lang, kailangan nating itahi. Ang setup nito is gravel bike to. Yung gulong natin is kahit salpakan mo nung mga heavy na yung load mo, kayang-kaya pa rin. Nung natitest ko sa lusong, kahit sobrang bilis o nandun pa rin yung stable niya na bulusok wala man lang kapalag-palag. Kahit mag-one-hand ka medyo lubak, kaya pa niyang i-handle, hindi siya magalaw. Hindi ba mabigat yung steel na yan? Hindi naman totally siya kabigatan magkakatalo lang dun sa ibang mga components mo at mga group set na ilalagay. Etong bike ko na to, okay naman, hindi kabigatan. Ang iniload nga lang natin, yun yung sobrang bigat. Kakatalo lang tayo dyan sa half kilo, 1 kilo. Kung may lagayan ka nga 2 tubig at napuno yan, parang may additional ka ng 1 kilo. Malaking bagay yun Nakaset siya ng Brooks. So, nakaset yan, Brooks. Waterproof itong top tube bag. Dream come true. Yung pinapangarap ko dati magkaroon nito. Carrier niya sa likod. From Decathlon. 650B, 27.5, 29. Yung nakita akong difference ito. Pagdating sa buwelo, napansin ko sa 29 medyo mabigat patiningin. Dito sa 27 sa rangkada, almost 1,500 kilometers natin. Nasubukan natin gamitin sa road, sa trail. Etong setup ng gravel bike, 2 thumbs up tayo rito. Kumbaga wala pa rin naman tayong na-test na ibang gravel bike na unit. Natatry ko rin sa iba yung relax and comfort ka rito sa frame ng Marine Four Corners. Yun yung na-feel ko
Kumbaga, sakto na nga sa akin. Pag nakasakay ka, relax. Pag humawa ka sa baba, aggressive ka. Pero nandun sa taas, mas relax eh. And saktong-sakto sa akin. Small frame. Ayun guys, and kung may mga comment and question kayo regarding sa bike, comment nyo lang down below and sasagutin natin. Sinasabi ko na yung experience natin kay Marine Four Corners. Sobrang panalo. Thank you Bike Sila, Sir James and kay Sir Jan, sa lahat ng staff ng Bike Sila and Missing Link. Kay Alan, dun sa nag-recommend nung parts and size ng mga handlebar. Mula nung ginamit ko to noon, paling lang konti yung pansin ng subscriber natin. And yung may isang tornilyo lang na lumuwag, yung kinakabitan ng shifter cable papunta rin sa likod na medyo may sumasayad sa gulong, pero minor lang. Sana magamit natin to sa more on bike touring and events. Thank you for watching and see you around. Dito tayo ngayon sa Ortigas Center. Pupunta tayo sa Bike Sila. Kilometer check matapos maka 3,000 kilometers itong gravel bike. Kailangan natin pa check up. 2 months tayo sa Cebu eh. Totally ngayon na lang ulit tayo bumabalik. Ito yung setup natin na galing tayo sa bike camp sa Pagsanan, Laguna ka Sabado, Linggo. Dumiretso tayong Taguig ngayon dito sa Ortigas para isang lakad. Ang hirap pagka nasa Dasmariñas, pagka pupunta ng Manila, kailangan talagang isang lakad. Malayo-layo kasi padyakin yung mga 45 kilometers eh. Tapos magbabalikan tayo. Laspagan up minsan eh. Kaya isang lakaran na lang pagka nandito na tayo sa Manila. Pasok tayo ng Opal Street. Taasang mga gusali. Ay, ito pala. And guys, dito tayo ngayon sa Ortigas. Bike Sila, bago nilang store. Tanggalin na natin ang ating mga kalakal. Magkakaroon tayong bike check and review, and ito yung after 3,100 kilometers. Nakita mo ba yun? Palit ka din ayun palitan natin yan syempre, tapos pag na yung kadena yan, pag nakita mo sa chain medyo may angat na yan. So ibig sabihin pag na yung kadena mo, yun yung sign yan. Eto, return kadena, so that maalaga ka dito sa chain. Kilometer check 3,000 something kilometers. So, and may mga maintenance na siguro yung gulong. Yung gulong talaga Kita naman kung yung gitna. So palitan natin yan. Then yung brake pads, palit. Sarap Since yung likod. kadena is na rin. 3,000 na inabot. 3,000 kilometers na yun. So palitan na natin yan. By the book, 2,000 lang yun. Ang sinasabi nila Alan, yung sa kadena raw, parang unlimit ng kilometers is 2,000. Tapos tayo ngayon naka 3,000. 3,100 kilometers. And ang sabi nila Alan, palitan na raw yung kadena. Yung kadena na ito since Actually, wala naman ako naramdamang kumapyos siya, And pag umuulan nga lang talagang nararamdaman mo yan, yung shifting niya, hindi na masyado smooth. ayun shifting. By the book, 2,000 kilometers lang talaga. So ito, 3,000 na. So kitang-kita na malaki na yung gap nung sa chain yan. So pwede natin, gulong, kadena, tono, brake pads, then full brake grease, tsaka hugot lahat ng mga seat post. Bago namin feedback sports na bike stand. Pwedeng pag e-bike to kahit mabibigat. Mga touring bike na kargado. Feedback sports. Ayan. Electronic. Tatapakan lang. Oo, yan. Electronic. Yo, baka na to pang assembly, full detailing, mountain bike pwede, tsaka e-bike. Bike wash na rin natin yan para pag nag-detail tayo, malinis lahat. Ito si Boss Kevin ko yung mag-bike wash. Wala tayong problema ron sa shifter. Talagang kadena. Kadena yan. Pag na yan. Tapos pag na yan. Diba? Nandun na lahat eh. Road kami dyan. May unikasyo dyan mamaya. Ito. Ganda pa rin
Matitingnan natin, basa-basa oh, napalaban sa baha. Bearing ng WTV maganda eh. Oh, 3,000 kilometers na yun. Walang gas-gas Wala. or ano. Check din natin yung likod. Medyo bumabasa lang ng konti pero malinis. Ito yung built-in ano to, WTV, di ba? Wheel set. Wheel set. Oh, ganda pa rin naikot. Walang gas-gas. Ako napanood nyo guys nung ano, yung assemble to. Ngayon lang to nabuksan. Itong kumbaga kasama na yung bike wash at saka ano, lahat ng mga bearing check up. Then walang kalog kaya tuloy pa rin to. After 2,100. Preventive maintenance. Ano? Preventive Maintenance. maintenance. Dirty na. Pinasok ng tubig. Pero okay yung grasa yan. Oh. Hindi. Dumi na rin eh. Madumi na ba? Linis na rin yan. So, putik. Dapat ba ano yan? Malinis talaga. Malinis. Malinis talaga dapat yan. Ibig sabihin pinasok pa rin ng tubig. Natural yan. Natural yan. Babay ka ng umulan. Ilang pounds alan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sobrang dilim daw doon, parang alas 6. Ito na yung tapos na with grease. Linis. Walang kalong bearing. Wala. Linis yun, no? Ayan. Ayos. Ayan, okay pa yung bearing and nagrasa lang tayo. Ang hindi tumagal ito. Talagang nawala na yung spike. 12. Dubs Rams spindle. 29 yan. Pag ito, di ba ito? Oo. Yung bilog na ito, yung diameter niyan, 29. Pag Shimano, 24. So, mas maliit yung Shimano. Ito, mas malaki. Okay. So, mas matigas yan. Yan, Pero dumi, di no? naman pinasok ng tubig. Dirty na. Ibibleed nila yung preno kasi nung nakaraan nabawasan and aayusin nila. Kasi palit pads na rin uli. Ano, kumihanap ka. Ikep ko lang. Yun, meron konti. Ayan, wala pa. Daming lumabas eh. Yun oh, yan oh. Oh. Paano? Yun na yun, Sir Jay. Yun na yun. Oh, Ano Jaguar. yung pamalit nating pads. Malinis na. Ayan, yung brake pad na kinabit ni Alan ngayon, Jaguar. Makikita natin yung difference doon sa stock ng SRAM. Yung sealant natin na nakalagay dito sa Terrabil, sabi ni Alan dapat 3 months dinala ko rito para salinan. Pero nangyari 5 months. Ito yung resulta. Tingnan natin yung loob. Hindi ako na flat eh. Ang ganda mag-seal to. Check natin ang mga liquid sa loob o natuyo na. May mga tuyo na. Ano na lang, pinagpala ako at hindi ako na Butasan. magandang klase yung gulong. Sa gulong pa rin. Buti na lang hindi ako nakaramdam ng flat dyan o ano. Manipis na yung gulong eh. Ay, gano'n. Halos oh. Yes na. Wala nang Ano yan? Hindi natatalab yung ano na yan? Liquid na yan? O ano? Sinabi na ba ito ng ano? Wala. As in, Wala na. kumbaga. Tuyo na yan. Pero yung unahan, nung na-flat siya nung last May yun. Nasa Cebu. Puti pa yung lumalabas eh. Pero ito, hindi na to didikit. Dini yan. Bago na lagyan natin kaya that 3 months. 3 months lang talaga. Water based kasi ito eh. Pero maganda. Pero hindi ako na-flat Hindi siya mabaho. Tulad ng iba. Tumagal lang 5 months. Hindi ko alam bakit hindi yan na-flat. Terrabil ulit. Okay, 40 pa lang. Ito na ulit yung gulong natin. Bago na uli yan. SRAM NX. By the book is 2,000 kilometers. Plus Sobra tayo, mahigit kalahati. Sa inyo, Yun, akala ko yung tumatama pagka dyan o adjustment lang. Okay, tingnan natin sa ano. Baka sa gusto na yan. Sige. Sa Alignment si Alan ng dropout. bolt. Alin ang baliko? Balik yung hanger. Hanger. Okay.
Tahimik ka. Para makita pala natin balik ko yung hanger, yun pala. Yung level na yon. Layo. Layo. Malayo. Isa rin yan siguro dun sa ano. Delay kaya- yan ng ano. Delay? Oo, ng shifting. Yan yung nagiging issue ko na parang sumasabit sa ano, sa cogs. Ayun. Yung ano eh. Balik mo lang yung hangin. Kaya Sige nga, kahit i-atras natin, wala na. wala na. Yun yung nagiging problema ko nun. Eh di nasa bundok ko, ganun, hindi mo naman ano eh. Nandun sa pinakanataas, pag nag-backpedal ako, malalaglag siya. Oh, dito malaki. Ayun. Pero dito wala na. Oo. Di kasi balik ko yung balik. Sobrang laki ng balik ko ng hangin. Yun na. Ayan. Pero okay lang na ano, di kagaya dati, Konting back pedal. pag inatras ko yung bike kasi sasama yung ano, malalaglag siya eh. Okay na. Ito na yung after tune up. And ayun, road test natin.